Ngayon pong araw ay tila nagising ang buong XRP Army sa isang napakainit na usapan tungkol po sa tunay na halaga ng ating paboritong digital asset. Habang ang iba ay nangangarap po ng life-changing na halaga gaya po ng $1,000 o $10,000, meron pong isang kilalang commentator dito na si Mino ang naglabas ng kanyang reasonable price range. Para po sa kanya, ang $20 hanggang $30 per XRP ay isang realistic na target. Sabi rito, a reasonable price range for XRP is around $20 to $30 per coin. Ngayon ay bago po tayo mag-react, kailangan po natin pag-usapan ang logic sa likod nito. Bakit $30 lang para sa iba, samantalang para po sa ilan ay kulang pa ito pambili ng kape sa buwan or sa moon? Kaya pagsasamahin po natin ang balitang ito at ang ating actual market data ngayong araw. Titignan natin kung ang ating kasalukuyang chart ay sumusuporta sa ganitong kalaking galaw o kung kailangan pa nating maghintay ng mas matagal. At ito po yung actual na post dito ni Mino. Basahin po natin. Sabi niya, I'm a buyer of XRP and believe in its potential. However, I think a reasonable price range is around $20 to $30 per coin. I'd like to ask, why are some people so convinced it can rise to $1,000 to $10,000 per coin? Could you explain the logic behind this? Everyone is welcome to share their opinion. Ayan. Marami pong investors ang pabor sa $20 to $30 na range dahil gumagamit po sila ng tinatawag na market cap logic. Sa madaling salita, tinitignan po nila kung gaano kalaki ang magiging kabuuang value ng XRP kung aabot ito sa presyong ito. Sa $20, si XRP ay papasok na po sa trillions of dollars na valuation na maglalagay po sa kanya sa hanay ng mga pinakamalalaking financial assets sa buong mundo. Katabi po ng mga dambuhalang kumpanya at saka gold o ginto. Sa aking opinyon, ayan, ang aking magiging basihan po rito ay ang ating chart. Ang kasalukuyang presyo po ni XRP ay naglalaro sa $1.41103. Malayo pa po tayo sa presyong $20, pero may mga bullish signals na tayong nakikita dito. Kaya tignan po natin ang ating Howsuit indicator dito. Sa wakas, ito po ay nag-green at ito po ay nag-curve pataas. Ibig pong sabihin yan, ang short-term trend ay pabor na sa mga buyers. Kahit na ang candlestick natin kahapon ay bearish, ayan po, ayan, kulay red. At ito po ay nag-close sa ilalim ng ating dating minor support dito na 1.4371. Ang candlestick po natin ngayon ay isa na pong lumalaking bullish candlestick. Kaya para sa akin, ang $20 hanggang $30 ay hindi lamang po basta reasonable. Ito po ay logical base sa adoption rate na nakikita po natin ngayong taong 2026. Ang Howsuit indicator natin dito na nag-curve pa ay taas ay nagsasabing sinusubukan nating basagin ang momentum pababa. Ang presyong $1.41 ngayon ay ang ating launch pad. Kung ang mga institution ay gagamitin po ang XRP Ledger para sa tokenized assets at saka payment settlements, ang $20 target ay madaling maabot kapag ang momentum ay naging parabolic na. Pero kailangan muna nating mabawi ang 1.4371 na price level dito para masiguro na hindi ito isang dead cat bounce. Yan, balikan naman po natin ang theory sa likod. Ayan, ang theory po sa likod ng $1,000 hanggang $10,000 na predictions. Ayan, the logic behind $1,000 to $10,000 prediction. Sa kabilang panig po ng bakod
naroon ang mga investors na hindi po naniniwala sa market cap. Tinitingnan po nila tingin po nila kay XRP ay hindi lamang basta cryptocurrency kundi isang global financial infrastructure. At ang kanilang argument, yan po ang kanilang argument. Kung papalitan po ni XRP ang SWIFT at ang trillions of dollars na gumagalaw sa correspondent banking, yan, hindi po sapat ang $30. Kailangan daw ng mas mataas na presyo para ma-accommodate ang dambuhalang liquidity na kailangan ng mga gobyerno at saka central banks. Balikan naman po natin ang ating chart at ating iugnay ang ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Kung titignan po natin ang data dito, simula po noong April 17, nagkaroon po tayo dito ng isang napakalaking blue bar. Ito ay sinundan naman ng iba pang mga blue bars, ayan, hanggang sa kasalukuyan, pero lumiliit ang mga sukat ng mga ito. Ibig sabihin, bagamat bullish po ang momentum, ito ay unti-unti nang nag-i-exhaust o napapagod na. Kaya sa tingin ko, ang pangarap na $1,000 o higit pa ay nakadepende po sa supply shock. Mayroon lamang po tayong 100 billion coins at sa bawat transaction may nasusunog na XRP. Ngunit sa technical na aspeto, ang pagliit po ng mga blue bars sa ating QQE mode ay isang babala na bago natin maabot ang moon targets, may mga rest stops po tayong dadaanan. Ang kasalukuyang presyo po natin ngayon na nasa 1.4101 na, ay kailangan pong dumaan muna sa ating mga major resistance dito. Ayan, na nasa 1.5672. Ito po ang pinakaunang major resistance natin. Kung pag sinabi nating major resistance is napakatigas po na harang ito. Mas matigas po ito ng ilang beses kumpara sa ating kasalukuyang minor resistance dito na 1.4371. Kaya hindi po tayo makakarating sa libo-libong dolyar kung ang 1.5672 dito na resistance ay hindi natin malampasan. Kaya masasabi kong manatili po tayong grounded. Ang infrastructure theory po ay maganda, pero ang ating mga QQE mode bars na nabubuo dito ay nagsasabing hinay-hinay lang muna tayo sa momentum. Pag-usapan naman po natin ang adoption versus speculation. Ayon po kay Mino, ang real question ay hindi kung may value sa XRP, kundi gaano kalaki ang global financial system na kaya po nitong makuha. Kahit tapos na ang SEC legal battle noong taong 2025, ang institutional adoption ay hindi nangyayari overnight o sa loob ng isang gabi. Ito po ay isang dahan-dahang proseso ng pagbuo ng tiwala. Ang masasabi ko po rito ay ang ating current minor support na nakapwesto naman po rito sa 1.3833. Ayan. Ay habang lumalaki po ang ating bullish candlestick natin ngayon, mahalagang mag-hold po tayo sa itaas ng minor support natin na ito. Kung sakaling magkaroon po ng rejection sa resistance naman dito, ayan, mayroon tayong major support. Ayan, meron naman po tayong mga major support dito sa 1.32 at saka 1.2234. Ayan, kung sakaling umakyat siya tapos nauntog dito sa ating minor resistance tapos bumagsak at nabasag yung 1.3833 na minor support natin dito, huwag tayong mag-alala kasi meron naman po tayong matitibay na major support dito sa ibaba. Ang masasabi ko po sa reality versus expectations ay ganito. Ang $20 hanggang $30 ay mangyayari kapag naging standard na ang XRP sa payments. Pero para maabot naman ang $1,000, kailangan po nating makita na ang lahat ng mga central banks ay gumagamit na ng XRPL. Dito sa ating chart,
Ang ating Household indicator ay green, kung saan ay mukhang nagsasabing ito po ay isang magandang panimula. Pero ang katotohanan nag-close po tayo sa ilalim ng 1.4371 na resistance dito kahapon, ay isang paalala na ang mga bears ay hindi pa tuluyang sumusuko. Ang market behavior po ay laging may retracements. Kung ang presyo po ay bumagsak sa ating support dito, major support sa 1.3211, yan po ang magiging ultimate test ng ating 2026 bull run. Pag-usapan naman po natin ang papel ng RLUSD at saka ang XRP ledger. Binanggit din po dito sa ating balita ang confidence ng marami ay galing po sa paglawak or expansion ng XRPL at ang launching po ng RLUSD. Ayan. Ripple's continued partnerships, the expansion of the XRP ledger, and the launch of RLUSD have strengthened confidence in XRP's utility-driven future. Ayan. Ang mga tool na ito ang siyang nagpapatibay po sa utility-driven future na XRP. Hindi na lang ito basta speculation. Ito po ay working technology na ginagamit na ng mga kumpanya. Isipin po ninyo ang XRP bilang isang highway. Ang RLUSD ang mga sasakyan at si XRP ang toll fee o ang fuel o gasolina. Habang dumarami po ang gumagamit ng RLUSD, lalong lumalakas ang demand para kay XRP. Sa ating chart po dito, ang kasalukuyang presyong $1.41 ay tila mura pa kung itatabi natin sa utility na hatid nito. Pero wag po nating kalimutan ang ating major resistance dito sa 1.5672. Ang opinion ko po rito ay ang 1.5672 resistance na ito ay ang gatekeeper. Kapag nabasag po natin yan, na may kasamang malalaking blue bar sa ating QQE mod, dito lang tayo pwedeng mag-umpisang pag-usapan ang $20 na targets. Sa ngayon, ang pagliit po ng mga blue bars natin dito ay nagsasabing baka magkaroon muna tayo ng consolidation. Ang mga institution ay mahilig pong bumili sa consolidation dahil dito po stable ang presyo. Kaya kung makita po natin sa XRP na naglalaro lamang sa pagitan ng 1.3833 dito na ating minor support at saka 1.4371 na minor resistance, huwag po tayong mainip. Yan po ang oras ng accumulation para sa susunod na malaking paglipad. Pag-usapan naman po natin ang pananaw ni Mino, kung saan ay sumasalamin po ito sa lumalaking middle ground sa XRP community. Marami po ang naniniwala na si XRP ay magbibigay ng significant upside nang hindi na kailangang umasa sa mga unrealistic na assumptions gaya po ng $10,000 per coin. Ang $20 to $30 ay sapat na para gawing milyonaryo ang marami sa atin. Yan, sa aking opinion, kailangan po nating balikan ang ating chart. Ang ating Household ay ayan po ulit, kulay green na nagsasabing bullish po tayo. Ang ating candlestick ngayon ay isang bullish na lumalaki. Pero ang ating QQE mod ay paliit po ng paliit kung saan ay humihina po ang momentum. Kaya sa kabuuan ay nasa isang transition phase po tayo. Ang $1.41 ay isa pong mahalagang presyo dahil sinusubukan po nating burahin ang bearish closure kahapon. Kung tayo po ay mag-close sa itaas ng 1.4371 dito bago matapos ang araw na ito, yan po ang ating magiging confirmation na ang mga bulls ang may control sa market. Pero kung tayo po ay bumalik
dito sa 1.3833, asahan po natin ang mas mahabang paghihintay. Ang $20 to $30 ay within reach sa cycle na ito, pero kailangan po nating lampasan ang bawat resistance ng paisa-isa. Ang crypto ay hindi po ito sprint kung saan ito po ay isang marathon. Kaya manatili po tayong disiplinado, bantayan ang ating mga support levels at huwag po tayong magpadala sa sobrang hype o sobrang takot. Ang mga data ang ating magiging gabay sa mundong ito ng digital finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.